Ay, gusto ko ng mga ganitong tanungan. Sabi niya, kabado siya, malala ngayon. Ano, kabado ako malala ngayong araw, first day of training ko. Any tips po, please? Okay lang yan. Alam nyo, yung BPO life, yung call center life, sobrang nakakakaba siya pagka first timer ka talaga. Kasi syempre, unang-una, takot ka kasi English yan eh. Hindi naman natin first language yan eh. Pero natanggap ka dyan. So, ibig sabihin, potential ka. So, ibig sabihin, marunong kang conversational, ganun. Naiintindihan ka ng taong kausap mo at naiintindihan mo sila. And yun ang pinaka-importante. At yun din yung isa sa mga hinahanap para matanggap ka sa call center. So, wag kang kabahan. Well, actually, nakakakaba naman talaga kasi lahat sa'yo makikinig sa pag-i-English mo. And kaya ka lang naman nakakinakabahan, kaya ka lang naman natitense is because baka may masabi kang mali, wrong grammar ka, barok. Okay lang yun, no, guys. Hindi lahat ng nasa call center magaling mag-English at hindi lahat ng tenured doon perfect ang English na yung mga mabibilis magsalita doon. Minsan sila pa nga magsasabi sa iyo na mabilis lang ako magsalita pero pag pinakinggan mo yung bawat words ko, hindi rin naman ganun kalinis yung grammar. So, huwag kang kabahan. O sige, kabahan ka ng konti. Hindi, nakakaba talaga yun. Kasi nga, magpapakilala kayo dyan, tapos English pa. Syempre, pare-pareho kayo ng pare-pareho kayo ng mararamdaman dyan, guys. Pero kailangan nyo lang lagpasan yun. 1 month, 2 months, 3 months, nakaka-stress. Lalo kung yung account mo is telco. Ayan, dyan dumami yung uban ko, guys. Kasi grabe yung customer dyan. Talagang talaga, magugulat ka na lang talaga sa mga request nila, sa mga pinagsasasabi nila. Alam mo yung gagawin mong imposible, ganun, basta. Anyway, yung first day naman okay yan. Tsaka usually naman training naman sa call center is 1 month, pinakamabilis, 2 months, 3 months. Pinakamasaya pa yon. Pagka nandun na kayo sa production yan, dyan nyo na mararamdaman yung iyakan, yung susuko na, yung wave nyo, unti-unti nang nababawasan, nagre-resign na si ganito. Ikaw mag-iisip ka, magre-resign na ba ako? Alam mo, parang hindi ako nakakatulong sa'yo. Parang lalo lang kitang pinapakaba. Huwag ka na kayo makinig sa akin. Pero anyway, nakamove on na kasi ako sa ganyang phase. Nandun na ako sa phase na pagka yung mga tenured is minumura yung mga customer nila. Hindi naman minumura na nakamute yun syempre. Ewan ko kung voice ka or chat ka. Sabi ko dati, hindi ako magiging katulad nila, kawawa naman yung mga customer kung ano-anong pinagsasabi nila. Pero girl, darating ka sa point ng life mo na talagang makakabasag ka ng keyboard sa sobrang nakakainis. Pero hindi naman lahat ng account ganon. Kumbaga may common attitude lang din minsan yung mga foreigner. VIP kasi sila eh. Parang kahit bawal, gawin mong posible yan for me. Ang ultimo kasalanan nila, kailangan you have to fix it kasi I'm paying for your service, ganon. Chill ka lang, yung training na yan. Marami kang matututunan dyan. Especially mga basic English. Mas marami kang matututunang words. Ewan ko baka perfect ka mag-English. Ako hindi ako perfect mag-English. Minsan barok-barok pa ako. Pero wala akong pakialam. Yung mga foreigner walang pakialam sa ganun. Kakabahan ka lang kasi kapwa mo Pilipino. Common attitude na natin yun eh. Na kakabahan ka kasi maririnig ka ng kapwa mo Filipino. I-judge ka, judgmental kasi talaga tayo minsan. Diba? Yung training na yan, dyan mo masasabi kung para sa iyo ba yung call center life. Ako hindi ko pa rin love ang call center life hanggang ngayon. Pero love ko yung fact na at least nasa bahay lang ako nagtatrabaho, at least chat support lang ako. Nag-voice din ako dati pero mas gusto ko na ngayon yung chat. Swerte. So, nakadepende pa rin yan sa'yo. Pero okay dyan, at least dyan kasi pag out mo, out ka na talaga. Wala nang charity works dyan. Tsaka maraming pa-event dyan. Sa office, masaya. Maraming pakain dyan. Lalo na pagka nakakahit kayo ng quota, may maraming pagkain dyan, maraming party rewards dyan, ganyan. Wala, kailangan mo lang talagang lagpasan yung phase na yan. Good luck sa first day mo. Huwag kang mautal, huwag kang makabahan. Lakasan mo loob mo. Kung ano yung nararamdaman mo, same lang din ang nararamdaman ng mga kabatch mo unless tenured sila. Tapos kung makikita mo yung mga tenured, kalmado sila, darating ka sa phase na ganun ka na rin. So okay lang yan, at least, diba? Congrats sa first day mo. Graveyard ka ba? Anong account mo? Tawa ko ng tawa. Naalala ko kasi yung ganyan ko, yung dami kong luha talaga. Dami kong iniyak dyan. Tapos yun nga, sobrang dami ng uban ko. Every time na papasok ako, parang, alam mo yung parang pahirapan pa na iiyak ka pa dito na, ayoko pumasok, papasok na naman ako, impyerno doon, ganyan. Pero depende lang din siguro sa lakas ng loob kasi ako hindi ako ganun ka-confident nung pumasok ako sa call center. Parang feeling ko nga parang feeling ko ang bobo ko noon na parang ba yan, dati kasi sa sa food industry. So parang syempre maganda na position ko doon. Tapos pagdating ko sa nag-transition ako sa BPO, para akong as in wala talaga akong alam. Pero okay lang dyan, pagka nasanay ka dyan, madali na lang yung trabaho dyan. Pagka na mo na yung process,
Wala lang, madali na lang sa'yo. Ikaw na yung tipong agent na may baong mga pagkain sa Tumblr, ganyan. Na kahit may kausap, nakikipagdaldalan. Masaya rin naman sa office. Kaya go for the go. Huwag kang kabahan. Konti lang. Joke lang. Congrats!